Oh, good evening po. Peace be with you. Peace be with you. The name, our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, God is the head marriage. Head marriage of God. But the marriage of God is not physical or literal. Marriage of God is the spiritual. Do work the marriage of God. Spiritual is the marriage of God. Do works of God, do work also is the marriage of God. Like the person and then church. Is that the marriage of God? Ayun po, yung asawa po na, ang Diyos po may asawa. Meron pong asawa ang Diyos. Pero ang asawa po ng Diyos, hindi po literal o physical ang asawa ng Diyos. Spiritual po yung kanyang asawa, ganun po. Spiritual. Like a church and then person. Any person is makes do God or person make do God is this. Yun po, yung asawa po ng Diyos, yung ginagawa niya rin yung ginagawa ng Diyos. Yun po yung asawa ng Diyos. Kung ano po yung ginagawa ng Diyos, yun din yung kanyang gagawin. Sa gaya ng mga iglesia o kaya yung tao. Pero kung may mga pagsuway sa utos ng Diyos o sa tao, hindi po yun yung asawa ng Diyos na church, hindi rin po yun yung asawa ng Diyos na tao, ganun po. Ang asawa po ng Diyos yung ginagawa niya rin yung ginagawa ng Diyos, ganun po yung asawa ng Diyos. Sa church o sa tao, ganun. Yung mga may maling gawain sa church o may dagdag na aral, o hindi po hindi po asawa ng Diyos yun. Hindi po yun ang church na ikakasal sa Diyos, hindi po. Hindi rin po yung tao na yun ang magiging asawa ng Diyos. Yung asawa ng Diyos na church, yung ginagawa niya rin yung mga ginagawa ng Diyos, ganun po. O saka yung tao, ginagawa niya rin yung mga gawa ng Diyos. Ganun po. Yung tunay na church, saka tunay na asawa ng Diyos. Yung asawa po ng Diyos, hindi po yun literal, physical, spiritual po yung asawa ng Diyos. Spiritual doing about the marriage of God. This is our topic for tonight. Ganun po. Yung tao, yung church, pagka merong dagdag sa utos, o maling gawain sa mga church, o nagdagdag sa aral, o hindi ginagawa yung katwiran ng Diyos, hindi po asawa ng Diyos na church yun. Hindi rin po asawa niyang tao yun. Hindi sila yung ikakasal sa Diyos. Kasi pagka yung gumagawa ng kanyang mga utos, o yung ginagawa niya rin yung gawa ng Diyos,
Yun yung asawa ng Diyos, ganun po. Ang Diyos po may asawa, pero hindi po physical, literal, hindi po. Spiritual po yung asawa ng Diyos, hindi po literal, ganun po. Ito pong sabi ng Diyos dito. Kasi tayo, kung bata tayo kasi lumalakad tayo kung saan natin ibig no. Hindi natin alam na nagkakasala pala tayo, no? Hindi natin alam. Lumalakad tayo, pero pagka yung hinahanap natin ng Diyos, yung sumusunod na tayo sa kanyang mga gawa, yun po yung asawa na ng Diyos. Asawa ng Diyos yun, yung sumusunod sa kanyang mga utos. Pagka may maling turo po kasi, saka yung mga tao, halimbawa, nang dadaya ka o hindi kayo asawa ng Diyos, hindi ikaw yung tao na magiging asawa ng Diyos. Halimbawa, dinadaya mo yung mga kapatid mo, kapwa mo, o masama yung gawa mo. Hindi po asawa ng Diyos yun sa bagong langit at lupa, at saka sa ngayon, di niya rin asawa yun. Ganun po. Yung asawa po ng Diablo yun, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, mga asawa sila ni Satanas, ganun po. Kasi mali yung mga gawa nila, mga masasama. O asawa po ng Diablo yung ganun. Ganun po. Kasi yung sa Diyos, ginagawa niya rin yung ginagawa ng Diyos. Yung po yung asawa ng Diyos. Pagka bata tayo, okay lang yun. Pagka bata pa tayo, teenager pa tayo, lumalakad tayo sa sarili nating kagustuhan. Pero pagka yung may edad na tayo, hinahanap natin yung Diyos, dapat yung kalooban ng Diyos ang nasusunod sa atin. Yun po yung asawa ng Diyos. Gaya sinabi ng Diyos dito kay Pedro, dito sa 1:21-18. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Yun ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Dadalhin ka ng Diyos kung saan hindi mo ibig Yung hindi mo ibig, yung hindi natin ibig, yun po yung daan ng Diyos. Ganun. Yung ginagawa natin yung gawa ng Diyos, yun po yung mga asawa ng Diyos. Kasi tayo pagkabata pa, di ba, lumalakad tayo sa sarili nating kalooban. Sabi ng Diyos dito, pagtanda mo, iunat mo yung kamay, iba ang magbibigkis sa'yo. Sabihin, yun po yung mga asawa ng Diyos, yung ginagawa na yung kagustuhan ng Diyos, hindi yung sarili natin ang sinusunod natin. Ako, gaya ko, hindi na yung dati, pag may gusto ko, ginagawa ko. Pero pagka yung ganun, nung ako'y bata pa, nung teenager ako, ginagawa ko yung mga happiness, kung saan ako gusto, kung ano gusto ko, ginagawa ko. Mali pala yun. Mali pala, nung hinanap ko yung Diyos, mali pala. Dapat pala, lumalakad tayo sa paraan ng Diyos, ganun. Ginagawa natin yung gawa ng Diyos, ganun. Gaya nito ni Pedro, sabi ng Diyos, yun po yung mga asawa ng Diyos, yung ginagawa na yung kanyang katwiran, mga mga aral niya, yun po yung asawa ng Diyos. Hindi po yung pagka matanda pa rin, matanda na tapos masasama pa ang gawa, pati mga church dyan. Hindi po asawa ng Diyos yun, mga bulaan po yun. Asawa po ng Diablo yun, yung mga mandurugas na church dyan, kung ano, dinadagdag ng utos, sinihingi, hindi po asawa ng Diyos yun sa araw ng kasalan ng kordero. Hindi po asawa ng Diyos yung ganun.
Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo kasi ito, nung tayo bata pa kasi, lumalakad tayo sa sarili nating kagustuhan eh. Pero pag tanda natin, yung gagawin na natin yung gawa ng Diyos, yun po yung asawa ng Diyos. Ibig sabihin nito ng Panginoon. Lumalakad na tayo sa kanyang kagustuhan, sa kanyang sariling kalooban. O to, basahin ko sa inyo muli rito. Sa may 1:21-18. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigkasan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. O yun, yung hindi natin ibig, yun po yung kaligtasan, yung dumadaan tayo sa daan ng Diyos. Yun. Ako, pagka may gusto ko, yung sa paraan lang ng Diyos, gano'n. Halimbawa, may gusto kong babae o gano'n. Sa paraan lang ng Diyos, hindi na ako sumusobra sa mga inaano niyang utos. Pero wala pa po akong asawa na nai-love lang ako pagka yung nakakita ko, gano'n. Pero hindi po ako ng bababae, hindi po ako nangangalo niya, ganun. O, naglalike lang ako pag meron akong nagustuhan. Pero, okay lang yun. Pero, kung mag-aasawa na, syempre, sa paraan ng Diyos. Ayun po, ganun. O, syempre, may magugustuhan ka kung babae at lalaki ka, no? Pero hindi po ako nakikiapid o nangangalo niya, hindi po. Nasa paraanan ng Diyos yung aking pamumuhay, ganun. Yun po yung mga asawa ng Diyos, yung lumalakad na sa kanyang mga utos. Yun po yung kanyang asawang tao, asawang church, ganun po. Gagawin niya rin yung ginagawa ng Diyos, ganun po. Yun po yung mga asawa ng Diyos na church, na tao, kung mga mandurugas ka dyan, matanda ka na mandurugas ka pa, scammer ka pa, o sa paghukom, hindi po asawa ng Diyos yun. Mga asawa ng Diablo po yun, Satanas, ganun. Ginagawa nila yung gawa ng kanilang ama. Gaya sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ang ginagawa ninyo, ginagawa na yung ama. Siya ay sinungaling, o mamatay tao, o di ba yun. Yung mga asawa ng Diablo naman po yung ganun, gumagawa ng ganung kasamaan, ganun po. Kasi asawa ng Diyos, yung ginagawa yung kanyang kalooban, yung kanyang utos, yun po yung tunay na mga asawa ng Diyos sa paghukom, gano'n. May asawa ang Diyos. Ito, basahin ko sa inyo, no? May asawa ang Diyos, dito po sa pinakikipagtipan tayo ng gaya nito sinabi ni Apostol Pablo, pinakikipagtipan niya yung mga tao sa Panginoon, sa Panginoong Yesus. Ito sabi ni Apostol Pablo. Dito po sa 2 Korinto 11. Pinakikipagtipan tayo niya yung mga unang iglesia. Dito sabi ni Pablo, pinakikipagtipan niya pinag-aasawa niya sa Panginoong Yesus. Sabihin, asawa yun sa mga gawain ng Diyos, sa mga pagtupad sa utos. Hindi po physical, literal na asawa. Asawa po ng Diyos yun for spiritual make do makes. Ganun po. Asawa niya sa mga gawain. Ito sabi ni Apostol Pablo sa unang iglesia, pinakikipagtipan niya yung mga tao sa Panginoong Yesus. Kasi ang Diyos merong asawa sa paghukom. Saka ngayon may asawa rin siya. Ganun po. Mamaya babasahin ko po sa inyo. Ito po, may asawa yung Diyos. Sabi niya rito, sa may pinakikipagtipan sila ni Pablo. Yung mga unang iglesia. Dito po sa 2 Korinto 11:1-2. Kayo manawari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako inyong pinagtitiisan. Sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos.
Sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, sabi niya rito, sapagkat kayo aking pinag-asawa sa isa, upang kayo mahirap ko kay Kristo, na tulad sa dalagang malinis. Yung tulad sa dalagang malinis, pinag-aasawa niya yung unang iglesia ni Pablo sa Panginoong Hesus. Sabihin, pinag-aasawa sa mga gawa. Sa gawa po yun. Yung, kung ano yung ginagawa ng Diyos, ganun din yung gagawin ng mga tao, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ganun po. Ganun po yung asawa ng Diyos. Hindi po sa literal physical, hindi po. Asawa ng Diyos yung sa gawain po. Ganun po. Yung ginagawa niya rin yung mga ginagawa ng Diyos. Yung po yung asawa ng Diyos, yung nagiging kaisa kanya sa espiritu. Kasi ang Diyos may asawa, yung kailangan malinis yung iglesia. Ganun po, malinis yung iglesia. Ito sabi sa sa may Jeremias 3. Sabihin, tinuturuan po yun ang mga aral ng Diyos para yun ang asawa niya, yung sumusunod sa mga utos. Yun po yung asawa ng Diyos. Ito po sa Jeremias. Sa 3:11. Jeremias 3:11 hanggang 18. Ito po sabi ng Panginoon dito sa Jeremias 3:11. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang tumatalikod na Israel ay nagpapakilala na lalong matuwid kaysa taksil na Huda. Ikaw ay yumaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan at iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod na Israel, sabi ng Panginoon. Hindi ako titilimay galit sa iyo sapagkat ako'y mawain, sabi ng Panginoon. Hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. Kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos. At iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga kaibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. At kayo hindi na isunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Kayo manumbalik o tumatalikod na anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, asawa ninyo, sabi dito. Asawa ng Diyos yun sa mga gawain po, ganun po. Sa yung asawa sa pagsunod sa gawain, kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun po, doon po sila asawa ng Diyos, yung mga tao, ganun po. Hindi po sa hindi literal yun, ganun po. Basahin ko sa inyo rito muli. Kayo manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Ayun asawa ng Diyos yun, yung mga tao, yung church, yung sumusunod po sa utos niya, ganun. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, pagka yung church nyo, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi niya asawa yun, hindi sa Diyos na church yun. Sa diablo pong church yun, yung hindi sumusunod sa Diyos. Kasi hindi niya asawa hindi niya asawa ng Diyos sa kagandaang loob, katulan at katwiran. Hindi niya po asawa yun. Basta may maling aral sa church, maling gawain, yung tao mali rin ang gawain, lumalakad sa maling gawain yung mga tao, hindi po asawa ng Diyos yung mga taong yun, saka yung mga church. Marami niyan, di ba? Marami niyan. Pero nga dyan, nagpapanggap sila daw yung tunay na church. Yung sugo nila, yun daw yung leader nila, yun daw yung sugo sa huling araw. Yun, mali yun. Di po yung tunay na church ng Panginoong Hesus, ng Diyos. Yung nagtuturo dyan na sila daw yung shero, yung huling sugo. Gano'n yun. Yun, mga maling turo yan, mga maling aral yan. Tapos marami pa silang maling aral. Basta may maling gawa,
Hindi sumusunod sa utos ng Diyos, o hindi po asawa ng Diyos yun. Hindi niya asawa. Asawa ng Diyos kasi yung mga church, yung tao, kung sumusunod sa mga utos ng Diyos, ganun po yung asawa ng Diyos. Hindi po literal, physical, hindi po. Spiritual making, do about the marriage of God. God have a marriage, but spiritual make do is a marriage of God. Yun po yung mga asawa ng Diyos. Hindi po literal. Eto, basahin ko sa inyo, may asawa siya, di ba? Dito po sa Jeremias 3:14. Kayo manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y asawa ninyo. May asawa ang Diyos, pero asawa niya yon sa mga gawain po. Halimbawa, mabuti yung gawa mo, sumusunod ka sa utos ng Diyos o asawa ka ng Diyos. Pero pagka yung hindi naman ka sumusunod o hindi ka asawa ng Diyos, yun po yun, ang Diyos po yan, may asawa po siya. Tinuturuan kasi yung mga tao sa church para maging banal, maging malinis, ganun po, para maging asawa ka niya. Tuturuan ka niya. So, tinuturuan muna yung mga tao. Kasi yung mga tao, asawa ng Diyos yun. Ito po sabi sa sa may Isaiah 54:5 rin, sabi rito. 54, dito po sa Isaiah 54, Isaiah 54:4. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahiyan. Sapagkat iyong kalilimutan ang iyong kahiyan ng iyong kabataan at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maalala pa. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Hindi ka na malilito, sabi ng Diyos. Sabi niya rito, nung ikaw kabataan pa, pagka yung sumusunod ka na sa Diyos. Kasi ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Sabi rito ng Diyos, basahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito man. Sapagkat hindi ka malalagay sa kahiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahiyan ng iyong kabataan at ang pula ng iyong pagkabao hindi mo maalala pa. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo, ang kanyang pangalan. Yun yung asawa, yun yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus yun yung mga asawa. Gaya sinabi ni Pablo, pinakikipagtipan ko kayo, pinag-aasawa ko kayo kay Kristo, di ba? Sabi ni Apostol Pablo ron sa ikalawang Korinto 11:1. Yun po yun. Siya yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus. Pinag-aasawa ko kayo kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Siya yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay ang kanyang pangalan. At ang banal na Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Siya yung manunubos, yung Panginoong Yesus. Yun po yung asawa ng Diyos, yung mga church na nasa kalooban niya, church na nasa kalooban niya, saka yung mga taong sumusunod sa kanyang utos. Yun po yung asawa ng Panginoong Yesus. Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya po yung may asawa. Asawa po ng Diyos yun. Ito, yung ginagawa ng Diyos, yun din yung kanyang ginagawa, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Yun po yung asawa ng Diyos, sabi rito. Ang Diyos kasi,
Eto, dito yung, ang tao, yung asawa ng Diyos, yung, eto sabi ng Panginoong Yesus dito, sabi niya rito sa ano, sa 9:23. Ito yung mga asawa ng Diyos. Yung mga tao, yung asawa ng Diyos, yung mga ginagawa niya rin yung ginagawa ng Diyos. Ganun po. Yun yung asawa ng Diyos, na church at saka mga tao. Yun po, ito sabi ng banal na kasulatan. O yan may asawa ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan, di ba, no? Pero asawa yun sa mga gawain, ganun po, asawa. Yung hindi ka ba nandadaya, o hindi ka nanloloko, hindi ka nang bababae, hindi ka nangangalo niya, o ganun. Hindi ka nakikiapid, o mga asawa ng Diyos yun, tapos hindi ka naglalasing ng alak, o yun yung mga asawa niya sa gawain. Itong gawain kasi ng Diyos, itong isa rin to sa mga asawa ng Diyos. Ang tanda na asawa ng Diyos, kung ginagawa mo rin tong ginagawa ng Diyos, ito po sa may sa may Jeremias 9:23 at saka 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito. Ang lumuwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala na ako ang Panginoon, na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. O yun, asawa ng Diyos yung gumagawa rin nito. Ang Diyos kasi gumagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. O yun, doon ka asawa ng Diyos. Doon siya. Yun yung mga asawa ng Diyos, yung gumagawa rin ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Yung ginagawa mo pa rin yung gawa ng Diyos. Yun yung mga asawa ng Diyos na church at saka mga tao. Ganun po. O basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Dito. Kundi magmapuri sa ganito, ang lumuwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala na ako. Nako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Sapagkat sa bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. O yun, yung ginagawa mo rin yung kagandahang loob, katulan at katwiran, o ginagawa mo rin gawa ng Diyos. O yun, yung mga asawa yun ng Diyos na church, mga asawa ng Diyos na tao, ganun po. Hindi po asawang physical, literal, hindi po. Spiritual do is a marriage of God. People in church make do about God also is a marriage of God. Ganun po, yung ginagawa niya rin yung mga gawa ng Diyos, yun po yung mga asawa ng Panginoong Yesus. Kasi ang iglesia po kasi ikakasal sa Panginoong Yesus yan sa paghukom, sa bagong langit at lupa. Kasi yung mga nakakatupad po kasi ng utos, kinukulong na ng Diyos yung kaluluwa ron sa ikatlong langit. Tapos pagka ikakasal na yun sa Panginoong Yesus, yung bagong langit at lupa. Ayun, doon po yung mga naliligtas, ikakasal sa Diyos yun, sa Panginoong Yesus, sa Kordero. Kaya yung ating Diyos, may asawa po yun, pero hindi asawa sa masasamang gawain, masasamang gawa, hindi po. Asawa niya sa kagandahang loob, katulan at katwiran, at saka sa pagtatapat. Pero yung mga masasamang gumagawa ng masama, mga nandudugas dyan, meron nga dyan, kahit kapatid mo, dudugasan ka pa no? O asawa ng Diablo naman po yun, asawa ng Satanas po yung mga gumagawa ng mga maling lakad sa buhay. Baka, maling church, asawa ng Diablo po yun, ganun po yun. Kasi nga, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama,
na nasa langit. O yun, yung mga asawa po yun ng Diyos na church at saka in person, ganun po, yung gumagawa ng mga kagandaang loob, katulan at katwiran. Doon po yung tayo asawa ng Diyos sa mga ganung gawain po. Hindi po sa mga masasamang gawa. Hindi po sa literal o physical, ganun po. Asawa tayo ng Diyos sa spiritual na gawain po, ganun. Kasi ang kordero, meron siyang asawa sa bagong langit at lupa. Kasi dito yung yung mga maliligtas kasi dinadala sa langit yon, tapos magiging asawa ng Diyos yon, ng Panginoong Yesus sa araw ng pagkatapos ng paghukom, gano'n, asawa ng Panginoong Yesus. Ito po sa sa Apokalipsis 21, 2, tapos babasahin ko rin sa inyo sa 9. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buwat sa Diyos, na handang gaya ng babaeng kasintahan, nagagayakan talaga sa kanyang asawa. O yun, sa kanyang asawa. Sabihin, yung bagong langit, yung mga taong maliligtas, yung magiging asawa ng kordero, ng Panginoong Yesus. Ganun po. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. O yung asawa ng kordero, yun yung asawa ng kordero, yung mga sumunod sa utos ng Diyos to, yung sumunod sa utos, o yung ginawa rin yung mga gawa ng Diyos, ibig sabihin po nung asawa ng Diyos, yung ginawa rin yung mga utos niya. Yun po, yung ating Diyos may asawa, pero hindi po asawa sa ano po yun, sa literal na physical, hindi po. Spiritual na gawain po yung asawa ng Diyos. O ginawa mo yung kanyang mga gawa, o yung kanyang mga utos, o kasi ang Diyos gumagawa kasama ng mga banal. Yun po yung asawa ng Diyos, yung ginagawa rin yung mga gawa ng Diyos. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Tapos babasahin ko yung sa para maintindihan nyo, yung Diyos, may asawa siya, pero hindi po sa literal na asawa, sa spiritual na gawain po yung asawa po ng Diyos. O, basahin ko sa inyo muli ito sa Apokalipsis. Kasi ito yung magiging asawa ng kordero ng Diyos, ng Panginoong Yesus, pag naghukom na, tapos yun ikakasal sa kanya yung bagong langit at lupa. Andito na yung mga naligtas noon, kasi yung mga gumagawa ng matuwid, dinadala na po sa langit yun para maging asawa ng Panginoong Yesus ng kordero. Ikakasal sa kanya yung iglesia, yung mga tao, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Apokalipsis 21, 1, 2, 9. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buwat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. O, nagagayakan talaga sa kanyang asawa, sabi rito. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. O yun, may asawa yung kordero, yung Diyos, may asawa yung Diyos. Yung asawa ng Diyos pong yun, asawa sa gawain po yun. Kung ginagawa mo yung gawa ng Diyos, ikaw yung asawa niya. Ganun po. Asawa ka ng Diyos sa spiritual. Spiritual doing about the marriage of the God, the lambs. Hindi po sa
literal na asawa, hindi po. Asawa niya lang yon on the spiritual works. Ganun, sa mga spiritual na gawain yung asawa ng Diyos. Yung ginagawa mo rin yung gawa ng Diyos, yung asawa ka ng Diyos nun. Pero kung masama yung gawa mo, o mga kung naglalasing ka dyan, o nakangalunya ka, nakikiapid, o nagnanakaw na ka, nandadaya ka, hindi ka asawa ng Diyos nun by the spiritual. Asawa ka ni Satanas nun. Yung nandudugas ka, gano'n, hindi po. Ganun po yun. Asawa ng Diyos yung ginagawa yung gawa ng Diyos. Ito sabi naman na nakasulatan dito. Gagawin mo rin yung gawa ng Diyos para maging asawa ka niya. Ganun. Ito sabi sa Yung po yung asawa ng Diyos, yung ginagawa mo rin yung kanyang mga gawa. Ayun po. Hindi po sa sa masasamang gawa o pag kami masamang yung mga dinagdag sa utos dyan sa church, o hindi po asawa ng Diyos yun, o maling turo, o katulad ng sugo nila, sugo raw sa huling araw yon, o hindi po yung gawain ng Diyos, gawain po yun ng diablo. Ito po yung sabi ng Panginoong Yesus, pagka-asawa ka kasi ng Diyos, asawa ka sa gawain, ginagawa mo rin yung kanyang gawa, ganun po, asawa ka niya sa spiritual po yun. Kaysa ka ng Diyos, sa Espiritu. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa 1:14-12. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang manggawang aking ginagawa. O gagawin mo rin yung ginagawa ng Panginoong Diyos. Ganun po. Yung kung paano yung Diyos gumagawa ng kagandaang loob, katulan at katwiran, yun din gagawin mo. O magiging asawa ka niya rin sa pagtatapat, sabi sa Panginoon. O patuloy ko po. At lalong dakilang gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. O sabi ng Panginoong Yesus. Yun po yung asawa ng Diyos, yung ginagawa mo rin yung kanyang mga gawain po yung asawa ng Diyos. Asawa ka ng Diyos sa spiritual na gawain. Yun po yung mga asawa ng Diyos. Pero kung wala sa paraan ng Diyos yung gawa mo, o mali yung church mo dyan, o asawa yan ng diablo, hindi po ng Diyos, hindi po ng Diyos yan. Kung ano yung pinaghihingi sa inyo, kung ano yung tinuturo sa inyong mali, o hindi po gawain ng Diyos yun. Gawain po ng diablo yun, hindi sa Diyos yun. O, yung sa Diyos po kasi, ginagawa rin yung mga gawa ng Diyos. Yun po yung mga asawa ng Diyos. Asawa ng Diyos po yung mga ganun, gumagawa rin ng kanyang mga gawa. O, basahin ko sa inyo muli. Dito po sa 1:14-12. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang magawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Yun po yung mga asawa ng Diyos. Yung mga ginagawa niya rin yung ginagawa ng Diyos. Ganun po. Asawa ka ng Diyos sa kagandaang loob, katulan at katwiran. Ganun. Yun po yung mga asawa niya. Hindi po literal yun. Spiritual na gawain, tayo asawa ng Diyos. Yung kaysa niya tayo sa Espiritu, ganun po. Gaya rito sabi sa Oseas. Ito sabi sa Oseas na sabi ng Panginoon dito sa Oseas. Asawa niya rin yung nandirito. Yung gumagawa nito, asawa rin ng Diyos. Pero pagka hindi mo ginagawa to, kung pandurugat ginagawa mo, asawa ka ng diablo. Ganun po yun. Asawa ng diablo po yung gumagawa ng mga masasama, hindi po asawa ng Diyos. Ito sabi ng Panginoon Diyos dito. Dito sa Oseas. Dito po sa Oseas 18 hanggang 20. Sa araw na iyon, ipakikipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang at sa mga ibon sa impapawid at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa
At aking babaliin ang busog at ang tabak at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain at akin silang paigaing tiwasay. At ako'y magiging asawa mo. O yun, sabi ng Diyos dito, no? Ako'y magiging asawa mo, sabi ng Diyos dito. Ako'y magiging asawa mo magpakailanman. O magiging asawa ka ng Diyos magpakailanman. O saan ka magiging asawa ng Diyos? O patuloy ko po. Oo, ako'y magiging asawa mo. Ako sa katwiran at sa katulan at sa kagandahang loob at sa kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. O yun o. Yun po yung asawa ng Diyos. Asawa ka ng Diyos sa kagandahang loob, kaawaan, katulan, katwiran, at saka pagtatapat. Ayun, doon po yung asawa ng Diyos, yung sa pagtatapat. O halimbawa, tapat kang tao, wala kang niloloko, asawa ka ng Diyos noon. O yung church mo, nasa gawain lang, nasa instruction lang ng Diyos yung mga gawa. O hindi nagdagdag sa aral at utos. O yun po yung asawa ng Diyos na iglesia para malaman nyo. Kasi maraming nagpapanggap na bulang propeta, sila daw yung tunay na iglesia. Pagka hindi asawa ng Diyos sa kagandahang loob, katwiran at kawaan, at saka pagtatapat, o hindi po asawa ng Diyos na iglesia yun. Hindi rin niya asawang tao yun. Hindi po yun. Asawa po ng diablo yun sa panluloko, yung mga kung ano-ano inaaral sa inyo, o kung ano dinadagdag na aral, kung ano yung utos. Asawa po sa tanas yun sa kalikuan, sa mga pandarayang aral, o hindi po asawa ng Diyos yung ganun. Ang asawa ng Diyos, yung ginagawa rin yung mga gawa ng Diyos. Ayun po, yung ginagawa niya itong sabi ng Panginoong Diyos dito. O basahin ko sa inyo muli, no? Para malaman nyo yung asawa ng Diyos. Ito, yung kaisa niya tayo sa Espiritu, yung kung ginagawa rin natin itong mga bagay na ito. Ito po sa Oseas 2:19 hanggang 20. At ako'y magiging asawa mo sa magpakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran. O yun, asawa ka ng Diyos sa katwiran. At sa katulan, at sa kagandahang loob at kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. O asawa ka ng Diyos sa pagtatapat, yung gandang loob. Pero kung kalupitan, kasamaan ng ginagawa mo, o kasamaan ginagawa ng church dyan, puro kalupitan, o hindi po asawa ng Diyos yan. Kung pandaraya, kung anong, hindi po asawa ng Diyos na church yung ganon, pagka yung mga maling aral, maling turo, hindi po asawa ng Diyos yun. Hindi yun ang church ng Diyos pagka yung hindi niya asawa sa mga ganito. Kaya hindi kayo maloloko ng mga bulaan kung yung ginagawa to ng mga pastor, yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, yung asawa ka ng Diyos sa kagandahang loob, katuran at katwiran, sa kakawaan, at pagtatapat, o kasi yung tapat na tao sa church, yung walang maling aral po yun, walang dinadagdag, o yun. Pagka merong maling aral, dinadagdag sa aral o utos, o hindi po asawa ng Diyos yun, gaya ng leader nila, huling sugo, di ba? O mali po yun, hindi po asawa ng Diyos na church yun, kaya ingat po kayo. Kasi ang sa Diyos, yung asawa niya sa katwiran tapos kung ano dinadagdag mong utos dyan, aral, hindi po yung asawa ng Diyos. O ganun po yung asawa ng Diyos, yung nakikilala mo siya, na nagsasagawa sa lupa, ng kagandahang loob, katulan at katwiran, at kawaan at pagtatapat. Yun po yung mga asawa ng Diyos na church, at saka mga tao, ganun po. Sila po yung ikakasal sa bagong langit at lupa. Yun po yung mga asawa po ng Diyos. Tinuturuan muna sa church. Ganun po, tinuturuan muna sa church. Mahaba po kasi to. Yan po yung ating paksang natapos muna, no? Yun po yung asawa ng Diyos, yung sa kagandahang loob, katulan at katwiran. Hindi po sa physical.
Marriage of God about the makes do. Do also about the people. O yung kung ginagawa mo rin yung gawa ng Diyos, ikaw yung asawa ng Diyos. Ganun po. Yung po yung asawa ng Diyos. God have a marriage. But marriage of God is the church do makes the God. You makes also about do God. Ganun po yung asawa po ng Diyos. O asawa ng Diyos sa mga ganun po. Kaysa tayo ng Diyos sa Espiritu nun pagka ginagawa natin yung mga bagay na ganun. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaysa tayo ng Diyos sa Espiritu. Kaysa tayo ng Diyos sa Espiritu, kaysa rin yung church na kinaaniban nyo. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa may para malaman nyo, kaysa tayo ng Diyos, yung mga ganon. Ito po sa may unang Korintos 6, 17. Ngunit, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. O nakikisama ka sa Panginoon kaisang espiritu kanya. O paano tayo magiging kaisang espiritu ng Diyos? Dapat sumunod tayo sa utos niya. Kung paano siya yung nasa liwanag, o dapat nandun din tayo sa liwanag, lumalakad tayo sa liwanag din. Para kaysa niya tayo sa espiritu. Ganun po. Kaya yung mga gumagawa ng ganon, yung gumagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran, kawaan, o mga kaisa ng Diyos sa espiritu yun. Hindi sa kalupitan, kasamaan, o hindi po. Yung mga gumagawa naman ng kalupitan, kasamaan, na chat o na tao o asawa naman ng diablo po yun. Ganun po yun. God bless po. Sana naintindihan nyo yung ang Diyos may asawa pero hindi po sa literal na physical. Asawa ng Diyos po sa spiritual na gawain po. Yun po yung mga tao ng Diyos. Yun po yung asawa ng Diyos. Yung mga sumusunod sa kanyang hakbang, yung ginagawa rin yung mga gawa ng Diyos, yung mga utos. God bless po, yun po yung our topic is done. God bless. Thank you for joining watch about the discussion. The God is have marriage. God is have marriage. Ganun po, yun po, yung Diyos po may asawa. Thank you po, God bless po. Yan po yung ating paksang natapos. Thank you po. God bless po. Baka loloobin po ng Diyos bukas. Makagawa rin po tayo ng live discussion. Another topic. God bless. Thank you for watching. Ingat po. Always take care. Be careful to everyone. In the name of our Lord Jesus. Thank you for joining watching. God bless.